Ako po si Shanamim Hayag. I'm 28 years old. Taga-Tacloban po ako. Meron po akong hypokalemia. Severe na po siya. Yung hypokalemia po, isa po siyang sakit. Sa potassium po, pag bumaba yung potassium mo, para ka pong napaparalyze, hindi makalakad, hindi makagalaw. Delikado po siya kasi lalong pag 1 na lang po yung potassium mo, dadakpin niya yung heart mo. Huliin niya yung heart mo. Once na mahuli niya yung heart mo, wala na. Tapos, nagkaroon pa ako ng hypokalemia, lahat ng kidney ko naapektuhan, yung sugar naapektuhan, yung creatinine tumaas, yung uric acid tumaas. High school po ako, nag-aral ako sa St. Mary. Nalaman ko po kasi first time ko po hindi nakalakad. Tapos sabi ni mama parang na stress or sa school. Pero ilang weeks hindi ako nakalakad, palagi ako nakahiga. So nag-try na si mama na check natin sa doktor. Pero hindi ko na magalaw yung leg ko, yung paa ko, naka-wheelchair na talaga ako. Pagtingin ng doktor sa akin, sabi niya, kailangan kang i-confine. Kasi pag hindi ka ma-confine ngayon, baka hulihin na yung mo heart. Kasi nakita kasi nila, pagtingin nila sa akin agad, alam na nila yung findings. Pa lang ako noon mga 3rd year high school ata na hanggang nag-college ako. Burden na yung sakit ko. Nag-stop ako kasi na-ICU ako. Dalawang beses ako na-ICU. Every year, nasa ospital ako. Alam ko na pag ma-hospital ako kasi yung kamay ko, para hindi na magalaw yung isa. Tapos yung paa ko, naninigas na. Alam ko na yun, ibig sabihin nun, kailangan ko nang i-confine sa ospital. Kasi hindi na kaya ng medicine. Binigyan kasi ako ng doktora ng medisina, 7 yun. Hindi niya kaya, sabi niya, forever mo na yung maintenance na yun. Kasi severe na yung sakit mo. Naapektuhan na yung kidney mo, mataas na yung creatinine, mataas na yung uric acid mo, pati yung sugar mo. Kailangan mo, maintenance na yung 7 medisina. Yung first na pa-check up ako, okay lang. Tapos second na nagpa-check up ako, hindi na kaya ng dosage ng medisina ko. Yung kailangan i-up na yung dosage ng medicine ko. So, instead of 2, naging 3. Tapos nalaman ko, yung kidney ko sira na. So, another, na naman, problema. So, sabi niya, pag hindi bumaba yung creatinine mo, mag-undergo dialysis ka. Call center agent ako doon sa Cebu. Tapos, yung bawal, hindi ko naman kinakain. Medyo kasi may pera, pag one day millionaire, bibili ng ganito, bibili ng ganyan. Pero hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Uuwi ko lang galing ng galing ng trabaho. Kasi 7 a.m. out ko, umuwi ako galing trabaho. Tapos, isa lang ako doon kasi yung kapatid ko, nag-OJT sa Crimson. Tapos, tinawagan ko siya, hindi ko na magalaw yung katawan ko. Isa lang ako nandun sa boarding house. Tapos yung mga tao, kasi hindi ako kumakain nun. Kasi wala nga akong hindi ko naman kilala yung mga tao dun. Tapos yun, tinawagan ko siya, nag-out siya. Tinawagan niya si mama. Si mama umiyak. Naiiyak kasi alam niya yung mangyayari. Tapos tumawag yung mama ko sa pinsan ko na nandun sa Cebu, pinapunta. Tapos sumawag sila ng ambulance. First time ko sumakay ng ambulance. Feeling ko, kukunin ako nun ni Lord. Tapos nandun na kami sa hospital, sa public hospital. Hindi nila ako kasi daw yung sakit ko kailangan ng espesyalista. Nahihirapan ako nung huminga. Tinawagan ko si mama. Ma, hindi ko na kaya. Kasi mahirap na huminga. Kasi nahabol ko na yung hininga ko. Tapos nung dumating yung pinsan ko, pagdating ng pinsan ko, sabi, ilipat tayo sa Socorro. Sumakay kami ng taxi papunta doon. Pagpunta doon, sabi ng doktor, hindi kailangan mo talagang i-confine. Kaya ayun, chinek niya na mataas yung sugar, yung blood pressure ko mataas. Parang lahat.
Tapos nun, first time ko talaga uminom ng pure talaga na nilalo lang sa tubig yung potassium. First time ko talaga yung uminom naiiyak ko dun kasi si mama wala dun, yung kapatid ko. Tapos yung pinsan ko lang yung nandun, 3 lang kami. Tapos dinala ko sa ICU. In-check ako, sabi ni doktora, kailangan mo papuntahin dito yung mama mo kasi 1 na lang yung mo. Kailangan natin i-up yung potassium mo kasi pag bumaba pa yan, mahihirapan ka na talaga. Ayun, iyak ako nang iyak. Sabi ko, hindi ko naman to deserve eh. Mabait naman ako eh. Nahihirapan na ako nun. Kaya sabi ko sa sarili ko, ang dami ko pang pangarap. Bakit ganito? Nakilala namin yung Theobroma kasi si Uncle Sam, sabi niya, dun sa Baybay Leyte, meron daw parang fertilizer para, kasi meron kasi kaming farm, kailangan namin ng fertilizer. Tapos, yung pagpunta dun ni Mama, hindi pala fertilizer, Theobroma pala. So, parang nainganyo siya, sige, try natin yung Theobroma. Agad-agad nagpa-registered siya nung araw na yon. Tapos, pinatry niya si Tita Eileen kasi si Tita Eileen kalalabas lang niya ng hospital nung araw na yon. Pina-travel niya para makita. Kaya gusto din makita ni Tita Eileen yung fertilizer. Tapos, nung nalaman nila na Theobroma, trinay nila. Tapos, sabi ng mama ko, try mo kaya make yung Theobroma. In-stop ko muna yung medisina, yung 7 medicine. Try ako ng Theobroma. Pag try ko ng Theobroma, parang okay lang, magaan naman. Nagsunod-sunod na everyday na nag-try ako ng Theobroma. Doon ko nalaman talaga nang pumunta kami ng Cebu, sinulog. Kasi konting lakad lang, nahihirapan na ako. Yung heartbeat ko hindi na parang naghahabol na ako ng hininga. Tapos nung nagsinulog, nilakad ko talaga Fuente, tapos medyo balik-balik, tapos sa gabi pa, So kung hindi ko naramdaman yung pagod, parang kakaiba, parang magaan sa pakiramdam. Ganun yung nangyari. Na nagsinulog kami, pumunta pa ako ng Boracay. Theobroma lang yung baon ko, wala akong baon medisina. Baga nag-take risk ako ba? Pagpa-check up ko, galing ako Boracay, mga ilang nag-text ako kay doktor, papacheck up ako. Pagtingin ko, nakaiyak talaga ako kasi lahat ng creatinine, lahat talaga normal. Nakaiyak talaga ako, sabi ko, my God, God is great talaga. Kaya pala Theo, kasi God is good all the time. Kaya si Mama nag-decide na mag-mega stockies. Ayaw niya kasi mawalan ng stock kasi yun yung parang sa health ko, dun ako para kumakapit sa Theobroma. Kaya sa mga tao na nagda-doubt sa Theobroma, ako po, isa po akong testigo, isa po akong living proof na yung Theobroma po nakakagaling po. Kung hindi nalaman ni Mama yung Theobroma, wala na, naka-dialysis na ako.